Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin, Paktay, Dawit, Silisa, Chua, Iyak kay Robin. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok! Pang iikot sila sa issue ng bribery patungkol sa envelope. Kasi hindi po pwede na hindi ipapatawag si Satanas. At definitely, hindi pupunta si Satanas. Kaya iiwasan na lang nila to. Pero, convicted na si Inday Sara. So, mga kababayan, katatapos lang ng, I believe, 10th day na, no? Yung Maleta gang impeachment hearing. So, very short lang yung kanilang hearing kanina. At, well, nakita natin na si De Lima ay 2 beses actually pinatigil dahil ang sabi nga ni Attorney Poa kanina na sa opening statement pa lang ni De Lima Saba na lumantak ng juto ni Dayan ay conclusion of law. Tama ang sinabi natin kanina, no? Na mind conditioning. Kumbaga, kasi parang nakita natin, no, mga kababayan, na wala silang pakialam about the rules, about the law na sinusunod pagdating po dyan sa impeachment trial. As long as mailatag lang nila yung propaganda nila, di ba? Nasiraan itong si BP Sara, na ipakita sa taong bayan kung gaano kagaano kasama para sa kanila itong si BP Sara, pero wala naman po silang ebidensya mga kababayan no? Even it is against the rules, ginawa pa rin nila. Hindi mo naman masasabing walang alam si De Lima sa batas na yan, sa mga rules na yan, kasi abogado po si De Lima, di ba? Hindi mo masasabing hindi po yan hindi po alam ni De Lima. Alam niya po yan. Naging secretary po siya ng Department of Justice. Di ba? So maraming alam si De Lima, pero bakit ginawa pa rin niya? Propaganda. Propaganda po mga kababayan. Doon sa opening statement niya, convicted na si Inday Sara. Correct. Doon sa mga binabato nila na, doon yung 4 articles of impeachment. Right? So, doon kanina, paulit-ulit, lahat naman sila, pati si Luistro, yung, yung Maleta Gang, gusto nila isalaksak sa isipan ng taong bayan na si Sara ay kinuha yung confidential funds, nagkaroon ng, teka, basahin lang natin na, okay. So, ito kasi yung 4, okay, na 4 articles of impeachment na binabato sa kanya, di ba? Number 1, yung culpable violation of the Constitution through the willful and intentional subversion of the supreme law. She swore to defend. Number 2, bribery, ayun, ito pala. Bribery, graft and corruption, high crimes, at kung ano-ano pa. So, sa opening pa lang ni De Lima, ay convicted na siya. Nag-conclude na. Okay? So, opening pa lang nila Luistro, convicted na siya. Kaya nga sabi ni ng mga abogado ay i-avoid yung conclusion. May conclusion na, in other words. Okay? Tapos napansin nyo kanina, hindi nag-cross-exam. Kung nanood kayo, which is talagang wala akong kagana-gana, manood ako ng mga maiksi, nagbasa lang ako ng article. So, hindi na nag-cross-exam ang depensa dahil yung mga katanungan lang naman doon kung may bank account doon sa land bank na malapit sa office of DepEd o sa opisina ng DepEd, right? Then, o sa opisina ni Vice President Sara. So ngayon, yun yung mga puntos doon na kung nagdeposito ba siya, nag-withdraw ba siya ng certain amount. Well, sabi ng testigo, yes, nag-withdraw siya ng 3 beses, 3 times ng amount 37.5 at this certain amount. Then, nilagay sa gym bag
And then, dumaan daw sa likod ng ano yun, back door o back exit. Tama ba? Back na, exit pa. Okay? Doon sa likod, kung saan, di ba? Doon daw dumaan yung nag-withdraw. So, yung mga ganun. Kaya si Attorney Poa trying to i-visualize, di ba? Kung ano yung sinasabi niyang exit or back exit. Diba? Kung ito ba ay adjacent doon sa opisina ni Inday, kung may reason ba na na pwede naman dumaan doon kasi usually sa atin, 'di ba? Pag dito yung kunyari andito yung exit, tapos andyan yung opisina, dito na lang ako dadaan kaysa umikot ka pa. So but anyway, Pero doon from the word confidential, mga kabayan, it's supposed to be confidential, ha? kanina, wala naman talagang ka-cross-cross kasi Aminado naman, although aminado. sinabi, 'di ba, nung testigo nila na pilit na nga na minamind condition ng mga ulaga senators na ang pag-withdraw, okay, ng amount ng confidential funds, mga kababayan, dun sa particular na bangko na yon at sa eksperyensya ng testigo ay unusual dahil sa malaki yung withdrawn amount. Speaking of unusual, mamaya mga kabayan, Senator Robin Padilla, yari yung unusual na yan. Ang madalas daw kasi, like below 500,000, ganyan-ganyan. Then, pero nung tinanong ni Senator Robin Padilla, yung unusual po ba Mamaya pakita natin na yan. amount na withdraw ay illegal? Ang sagot ng testigo, hindi naman po. Hindi naman. See? 'Di ba? End of story. Walang illegal at pinipilit ng Maleta gang senators at ng prosecution na ang pag-withdraw ng certain amount ay suspicious o kainahinala. Ito, pakita po natin si Senator Robin Padilla. Inis na inis po sila kay Senator Robin Padilla dahil ganito po siya kagaling mga kareaksyon. Panoorin po natin, ha. Padilla. Yan, ayan. First, apologies, Senator Allen. Senator Judge Padilla for his interjections. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're Napakalupit ready. po niya dito. Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Oh, di ba? Diba? Yes, sir. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Oh, di ba? Ibig sabihin, hindi po illegal. Hindi. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin, wala pong illegal. Wala. Ay, nakita ko. Maraming Illegal. salamat po. Sa Legal. prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay sa Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Oh, di ba? Senator Judge Padilla, Senator Ibig sabihin kaya confidential. Di ba? po kagaling si Senator Robin Padilla. Balik tayo dito. So nagkaroon sila ng ganung pagdebate. Ano ba ang ibig sabihin ng unusual? Pinakita lang natin, mamaya balikan natin yun. Diba? Para mas ano ang ibig maintindihan sabihin ng natin. kahinahinala? Tapos ang sabi ng testigo, ang unusual, yun nga, first time nangyari, then kapag sunod-sunod na daw na mag-withdraw ng gano'ng kalaking amount, it's okay na. But it's not illegal. Well, Eh, wala namang actually illegal. wala talagang kwenta eh. Walang kwenta. Dahil sayang talaga yung ating panahon. Right? Wala na nga masyadong nanonood, di ba? Ay, nako. Alam niyo po ba kung magkano ang ginastos doon? 225 million ba yung araw ng mga kabayan? Yung buong nagagastos ng Senado? Tayo-tayo na lang. Pinagtsatsagaan na lang natin para i-debunk natin yung mga hayop na ito. Kasi nga, luto na yan. Okay? Luto na yan at talagang yung mga drama-drama ng mga maletagang senators, acting na lang na yan na kunyari, impartial sila. Pero karamihan sa kanila, nakatanggap na yan ng maleta kay Liza Tanas. But mayroong plot twist. Hindi niyo pa to alam. First time dito sa channel na to. I don't know kung may nag-expose na ito. Baka ako pa lang. Ayoko naman akuin. Baka sabihin yung naggagaling-galingan tayo dito. But, Pero, the reason why, sige, ano pa yung mga napansin nyo doon?
mga kababayan, wala namang challenge yung testigo from Land Bank. Exactly, Rian, bago ako pumunta doon sa expose natin. Wala naman. Ang sabi nga ni Attorney Powa, sabi ganun, wala naman silang dapat itanong kasi, Admitted totoo naman naman eh. na Oo. nag-withdraw, hindi naman nila dinedeny yun. Hmm. Walang denial kung nag-withdraw o hindi. Okay? So anong purpose Doon nila? papatunayan nila kung yung bang confidential funds, which is legal naman ang confidential funds, dahil hindi naman si Sara Duterte lang ang may confidential funds, Correct. kundi mas Oo. malaki pa nga ang confidential funds ni Bangag na Mhm. nilulustay lang at yung iba bang niyang mga gabinete. Ang comment kanya, babasahin lang natin ang inyong mga mga concerns o mga narinig nyo na baka hindi ko narinig. But eto na yung pinaka-moment in time. Right? So, share natin sa inyo. So, ito yon mga kababayan. Di ba? Ito yung nirereklamo kay Inday Sara. Number 1, Respondent Vice President Sara committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayed public trust, the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds among 500 million Vice President daw niya sa mga. Ngayon, kanina, yun naman yung sa graph, yung tungkol doon sa pag-withdraw, fast forward na yan. Article 3 ng Articles of Impeachment. Mhm. Respondent Vice President Sara Z. Duterte violation of the Constitution and betrayed public trust when she gave monetary gifts or payments to DepEd officials to induce the violation of circumvention of procurement and other related laws. So basahin natin saglit. So ang sinasabi dito ay nagbigay daw ng pera si Inday Sara sa kanyang mga USEC, undersecretary, director, mamaya isa-isahin natin yan, na kung saan nagbayad, nag-bribe para baliin ng batas, paboran yung mga bids and committee, yung mga bidding, yung pagbili ng mga supplies ng DepEd, Kung mababasa mo dito, DepEd Undersecretary for Human Resources and Organizational Development, ito, Gloria Mercado or Yusek Mercado was appointed to her position August 22 and was designated as head of procuring entity. All right? Hope, okay? In February 2023. Soon after her appointment as Hope, okay, or as head of procurement entity between Feb 23 and September 23, Yusek Mercado received 9 envelopes containing 50,000 pesos Mhm. in cash, labeled Hope. Mhm. These envelopes with cash were repeatedly handed to her by DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda or Asik Fajarda, who told Yusek Mercado that this came from respondent or from Inday Sara. The Mhm. circumstances under which the envelopes were given indicate that they were intended to influence her decision as Hope. Ayun na. As the official responsible for approving all the decisions of the Bids and Award Committee on behalf of DepEd Secretary. In fact, when Yusek Mercado refused to hear the request of Assistant Secretary Monsayak, a close associate of Vice President respondent to disregard procurement rules. Baliin daw ang procurement rules, di ba? Paboran si Monsayak. Ngayon, ang sabi dito, Mercado was urged. Nung hindi daw pinaboran ni Mercado, according sa mga maletagang, ay pinatanggal, not pinatanggal, was forcibly, na pinagre-resign daw ni Attorney Zulaika si Mercado. Narinig na natin yan sa mga balita. Pero maiksi lang naman to, so babasahin lang natin. Then Resti Osayas, Director Osayas, assumed his office as DepEd Director on January 17, 2023 between April 2023 to September 2023 when DepEd still had access to confidential funds. Asik Fajarda handed Director Oasis 4 envelopes, each containing 12,000 to 15,000 in cash. Okay, then 2023, DepEd accountant Catalan received another 9 envelopes daw, okay, containing 25,000 each. All right. Ngayon, ang sinasabi daw sa who represent transfer allowances from respondent.
Okay? Such allowance indicating a direct link between availability of such funds and the distribution. Ako nila yan kasi nang bribe daw si Inday Sara. Mhm. Kung naalala ninyo, yung video, which is hindi natin ipi-play, na kung saan nag-zoom, andun ako, andun si Mamboy, andun si Spoke Sari Roque, at marami pang iba, okay? May sinabi si Inday Sara. Alright? Ano ang sinabi ni Inday Sara doon? Okay, here we go. I-share natin sa inyo ang eksaktong verbatim na sinabi ni VP Sara. Okay? Kaya ang title natin, ipapatawag ba si Liza Tanas? Alright? Ipapatawag ba ang Gaga? Okay, here we go. Here's the headline. Vice President, ayan no, November 23, 2024. Yan yung katatapos pa lang ng Zoom. Vice President Duterte Nako. accuses Liza Marcos, Mhm. Liza Tanas as power behind DepEd DepEd cash filled filled. envelopes. Okay? Ayun pala. Si Liza Tanas ang nasa likod ng mga envelopes na inaakusa ng mga maletagang para tanggalin o para i-impeach si Inday Sara. And let's see. Okay, basahin lang natin saglit. Okay? Manila Vice President Sara Duterte on Saturday accused Liza Tanas of corruption, alleging the president's wife is behind the cash-filled envelopes being funneled through the Department of Education. Ayan. Mrs. Marcos gave instruction on where to get millions of pesos through Mhm. a video call and a written note. Duterte said in online press conference without saying what the money was for. Okay, sinabi ni Inday Sara ito. Liza Marcos, ayan na, lakayan natin. Ito yung sinabi sa video, di ba? Liza Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ko saan kukunin ang pera. Mhm. Pinakita mo ng tao mo doon sa video message. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay sa envelope? Department of Education. Ano ang ginawa ko? Binigay ko sa DepEd, putang ina mo ka. Alright? Ayun na. So galing kay Liza pala. Satanas ang mga envelope. Okay? According to Inday Sara's video conference, Susan nandoon, present ako. Wala kang ang posisyon sa gobyerno, Correct. namigay ka ng pera ng gobyerno. Mhm. Alright? Ngayon, yan ang ayaw i-play ng mga maletagang. Ang sabi pa ni Inday, sisirain nyo yung mga pangalan ng kasama ko sa Office of the Vice President. Sabi ninyo sa mga tao, nakaw yan, Mhm. confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Hindi nyo nga inilabas o nilabas na wala pang confidential funds. Mayroon ng white envelope. Kasi Nako. 2022 pa lang, Magkakaalaman tangina mo dito. ka. May utos na pera sa DepEd. Ibig sabihin na ni Inday, yan na may utos na para magnakaw. Okay? Inuutusan niya ang departamento ni Inday Sara na magnakaw. Dapat ano sabi dito? Ito pa, statement pa ni Inday. Dapat siguro, kung mag-akusa siya ng ganyan, may papel siya. Okay. Here we go. Sabi pa niya, Gloria Mercado, yung USEC, yung sa Hope. Gloria Mercado is disgruntled former employee of DepEd. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Kasi binibintangan nila dun sa Articles of Impeachment, Article 3, di ba? Ay tinanggal daw kasi hindi pumayag itong si Mercado na distrong ka rin o baliin ng batas patungkol dun sa mga bids and award process. Di ba? Yung pag-approve ng mga kontrata ng kung ano man, yung mga in and out, di ba? Yung mga pagpa-participate ng mga kumpanya para mag-provide ng supply sa Department of Education. So yan ang ibig sabihin dyan. Hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya
bakit siya pinalaya sa DepEd, referring to Mercado. Mercado. Kaya sabi pa ni Inday Sara, Martin, nangangampanya tayo, nakasakay tayo sa eroplano, nagrereklamo kang putang ina ka. Walang pera kasi ano sabi mo, ni ni Liza Marcos, Aray ko. ni sinubo, Sinubo. at ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at Lisa. Ginigipit nila, kinukuha nila ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano ang sabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gustong tumulong sa akin, ipapadala ko sa'yo. Mhm. Kunin mo lahat. Ibig sabihin niya, Ninday, during the campaign. Alright? May So yan mga kabayan, maganda rin itong nangyayari ngayon, no? Dahil mailalabas po ang buong katotohanan. Diba? Eh kung Dawit pala ang Lisa, diba? Kung Dawit pala, dapat ipatawag yan mga kabayan. At saka wag nilang wag nilang tigilan yung envelope na yan. Kaso hindi nila iniimbestigahan yung envelope, diba? Mga kabayan, iimbestigahan nila para malaman ng taong bayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below at eto. Panoorin po ulit natin to si Senator Robin Padilla. Pasok. Yeah. At ito, panoorin po ninyo. Napakagandang reaction video po ito mga reaction. Malupit, 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 malupit. Naku po, malupit. At magbigay ng pagpupugay sa amin pong kasamahan sa minorya kay Senador Alan Peter Cayetano at kay Senadora Pia Cayetano sa kanila pong mahusay at makabuluhang talumpati ngayong hapon na ito. At ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Ontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po. Sa usapin po ng SONA ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., meron lang po kaming mga komento at kasi kami po sa Bicol, sa Camarines Norte, Ginoong Pangulo, lagi po kaming nakakaranas ng brownout. Ito Opo. po ang malaking problema namin sa Bicol. Hindi lang Sabihin ko Bicol. na po buong Bicol region. Kasi, yan pong grid. Nandiyan po yan sa Suwal, Pangasinan. Doon po nanggagaling ang energy, ang kuryente. Binabato po yan, dadaan sa maraming lugar, bago makarating sa amin sa Bicol. At kapag nagkaroon po ng suliranin, ang mga power plant na yan, ang unang-una pong nagdurusa sa brownout ay kami sa Bicol. Kasi hindi naman po ma-afford ng mga namumuno sa atin na ang Calabarzon ang i-brown out nila dahil nandun lahat ang industrial cities and masasabi natin nandun ang industriya. Kaya doon sa baryo, lagi ang brown out. Ang hinihingi po sana namin, total na pag-usapan na yung sinasabing system loss, bakit hindi po sana bigyan ng solusyon kung ano yung kailangan namin sa malalayong lugar. Bakit hindi po kami payagan na magkaroon ng otonomiya na bigyan kami ng kapangyarihan sa malalayong lugar katulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development. Katulad po sa aming Camarines Norte, pwede naman kami sanang pahintulutan na magtayo na lang kami doon ng sarili naming power plant dahil ang kailangan namin 100 megawatts. Para hindi na po kami nagsasuffer dyan sa systems loss. Kasi isipin nyo po yun, Ginoong Pangulo. Babato yan. Ang layo ng bato. Nasaan po yun? Kumbaga, bago dumating sa amin yun, ang dami ng systems loss. Kaya sana po,
magkaroon po din ng programa tayo o ng mga panukala na magkaroon na po ng otonomiya ang mga malayong lalawigan na kami na ay magtayo ng aming power plant at sana po nakikiusap kami na yung hinihingi naman ng gobyerno na mga Natawa lang ako dito bigla mga kababayan kasi isipin nyo kung yan nga mga kababayan talagang mahirap mangyari yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. Bakit? Kung yung mga solar nga, yung mga solar panel, di ba? Oh. Kailangan pa yung, di ba nag-trending yan, yung mga solar panel, kailangan i-register pa. Ha? Kailangan magbayad ng tax. Parang ganun, di ba? Parang ganun din ang context mga kababayan. Parang papatawan nila. Ha? Ng karagdagang tax or something na kailangan dumaan pa sa gobyerno yung mga solar panel mga kababayan. Okay? Kaya itong sinasabi ni Senator Robin Padilla talagang I think malabo po yan mga kababayan. No? Pero mabuti na rin at nasabi niya kasi yung mga solar panel nga yung ini-example ko no? Grabe po ang gobyernong ito. Pagdating po sa mga pagkakaperahan nila, as long as kaya pa magkapera para mapunta lang sa mga bulsa nila, gagawin at gagawin nila yon. tinatawag nilang requirements. Ayun, requirements. Paikliin naman po nila. Paiksiin naman po nila. 2014 pa po ng Camarines Norte nilalakad magkaroon ng power plant doon. 2026 na hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tapos sa requirement. Ito po yung mga masasabi po natin, Ginoong Pangulo, na pangmatagalan yung mga totoong solusyon na pwede po sana nating tignan. Ngayon po, isa pa po, napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung ano po yan pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Correct. Yung pong train, buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po na. Kaso nga mga kabayan, no, kung magkakaroon din tayo ng train, unahin po natin yung flood control kasi useless po yan. Di ba? Yung mga train na yan, baka kaunting ulan lang, bahain na yan. Ma-stuck na naman yan. Mas malaki ang problema. Babalik tayo sa very, very basic problem ng ating bansa na kinurakot lang mga hinayupak na ito. Flood control. Ayusin muna ang bansa pagdating po sa baha, no? Pag-aralang mabuti at wag kurakutin. Then bullet train, pag may bullet train na tayo, saka yung rocket naman mga kababayan, total pangarap lang naman ang lahat ng ito. Mangarap na tayong lahat. Namin na nasa malayong probinsya. Isa pa po, Ginoong Pangulo, narinig ko po kayo. Ito po yung unang narinig natin nung 2025 SONA. Yung patungkol po sa FOI, yung patungkol po sa fake news, yung patungkol po sa pagbibigay natin ng proteksyon sa kabataan, information. sa pamamagitan po ng, sa inyo ko po narinig din yan, Ginoong Pangulo, yung mga kabataan po, kung po pwede, 16 pababa, wag na po nating pabayaan na gumagamit pa ng social media.
Ito naman po practice na sa ibang mga progresibong bansa. At isa pa po, yung krimen na nagagawa po ng mga minor de edad, Ginoong Pangulo, ito po ay harap-harapan na. Kaya sana po, kung tunay na gusto nating harapin, dahil lang narinig po natin sa mahal na Pangulo, partner niya ang komunidad sa pagharap sa krimen. Paano pong magiging partner ang komunidad kung wala po tayo mga batas na susuporta para maging kapartner ang komunidad? Correct. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Ayan mga kabayan, nako, palakpakan pa nga natin si Senator Robin Padilla mga kabayan, napakagaling po, no? So ayan mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre mga kabayan, huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Mag-subscribe, ayan ha. Maraming salamat po.